In being left behind, we are carrying immense sorrow. We're carrying immense grief. We're carrying immense remorse. Hello mga stories, welcome back sa isa ng mga content ko. Mga stories, so update tayo doon sa about sa nangyaring tragedya yung nalunod sa about sa nanay yung nakausap yung recent contacts natin, no? About sa yung inanakit na yung ina ni Rene Batambonia, no? Ngayon naman mga stories na lumabas yung panig ng head coach ng Ateneo Blue Eagles. Ito yung ito yung si Coach Tab Baldwin. Well, ito talagang ramdam na ang bigat yung story niya, no? Ramdam yung lungkot. Pero ang tanong ko dito, sapat ba ang emosyon? Yung emosyonal na paghingi ng tawad kung may dalawang buhay na wala. So, yan ang pag-usapan natin ngayon, mga stories. So, ngayon, ay sa, ulat ni, itong, naglabas yung statement, no? Ito, galing sa news part yan. Ito yung naglabas ng payag ng Coach Tabalwi, no? Kung nasa pagkamatay nila, Rene Batambonia, at saka si Divine Abdini. So, panoorin natin yung, kanyang salogin, at, i-react natin. So, tingnan, I'm Coach Tabald, head coach of the Ateneo Blue Eagles. I'm here this morning to speak to the families of my two basketball players, Divine Abdini and Rene Batambonia. I've been asked to limit my comments this morning to 4 minutes, and in a situation in which I've been utterly lost for words, 4 minutes seems like an eternity, and yet, if I had the opportunity to speak about Rene and Divine, I believe I could speak for hours. Napapasin ko yung kay, tong coach na, may oras siyang binabasa sa baba. I think it's notes, Ganun din kasi ako May ever na nagbabasa kasi ako ng, di ba? Nagbabasa ako ng mga scripts, Every time na, binabasa ko, tapos dinideliver ko sa inyo. Para, in a professional way. Pero minsan, hindi ko maiwasan na nikakamali ako ng banggit, ganyan. Pero kailangan talaga. They're gone, and we are left behind. In being left behind, we are carrying immense sorrow. We're carrying immense grief. We're carrying immense remorse. But I've known since the moment that I was told that our boys had passed away that no matter the magnitude of our grief, there were two families that experienced a loss that was so much greater than ours, and a loss that would stay with them in the most acute way for the remainder of their lives. Never again would Rene's mother and father and family, never again would Divine's family be able to talk to their son or touch their son. Yes, as a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be.
But that's insignificant compared to what you found. So, yun nga. Nawalan daw siya ng ano. Yung, aminado siya, no? Na mas mabigat yung pinagdadaanan ng pamilya ng dalawang biktima. Na nawala na habang buhay. So, ganun din yun sa kanya, no? Nawalan din siya, bilang coach. Pakaramdam niya, nawalan din siya ng batang minahal niya bilang players, no? Hindi na raw niya matutulungan ng mga ito na maging mas mahusay na basketball player at mas mabuting tao. Pero malinaw din yung sinabi niya na na wala yung kumpara sa sakit na dinala sa kanyang mga pamilya. We sent the players out for a routine training run and what we thought was shallow water. Up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water. And we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. And in that moment, I experienced the descent into the darkest place imaginable. And yet I knew at the same time that give people that had done an amazing job raising these two young men, were going to be in an even darker, more horrible place. At that moment, I felt I had failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. Okay. Talagang, talagang failed daw siya as a coach. Diba? Talagang sa madaling salita, talagang pakiramdam niya, pumalya siya Diba? Itong, yung bilang isang coach. Ito sa huli, sinabi niya talagang kinakapit ito rin sa mga talagang panalangin. Na para kilalanin at di ba? Panalangin para sa mga pamilya, sa pamilya, kapayapaan, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran. Yun na yun. I think di ko na, tapusin to. Itong sa akin lang mga stories, no? Mga stories, no? Kung gusto panoorin mo, meron dyan. Sa News 5 to, okay? Ilalagay ko lang sa description. Mga stories, no? Ang source na to, nakalapit na Excel, na isaktong comments, transcript na kasama na binibigay sa reference. Pero base sa umiikot na sentimento ng public online, ito ay malinaw sa reaction ng marami. May mga nagsasabing ramdam nila na sincerity to si Coach Tab, no? Random daw na hindi scripted ang sakit na pag nadalamatan ng kanyang boses, natin, gano'n. May mga nagsasabi rin na hindi biro para sa isang coach ang umamin sa publiko at pakiramdam niya sa pumalya siya. Ito hindi ko papasahan ito. Medyo may thinking ako dito. Medyo sketchy ako dito sa ateneo nito Yung sa kasi medyo nakikita, may nakikita akong pattern itong school na to. I don't want to ayaw kasi ito
I don't want to attack in this school na wala naman ako katibayan. Pero base sa nakikita ko, according yun sa may nakikita kong comments na galing kay Atty. Libayan, may mga comments daw. Sila, sa comments yan sa mga comments di ako. Sinasabi daw doon na karamihan daw ay nakakapagtapos mga Ateneo ay mga senador at mga congressman. Daw. Hindi ako nagsabi niyan. Sa yun, sa most of the choice nakita ko yan recently. Ako, iniisip ko, bakit kaya ganun? Parang tinatakpan ng kanilang mga schools. Noon, Noon, doon sa, yung bugbog dignidad. Naalala mo yun? Di ba sa Ateneo din yun? Nagkaroon ng damage control yun. Wala, na-connect kasi medyo na, di ko kasi maiwasan mag-connect ka dati. Anyway, ito kasi balik tayo sa topic. Kasi, may nagsasabi, may maraming din nagsasabi na gano'ng kasakit ang sorry niya. Hindi yung sapat yung, wala daw malinaw na paliwanag ng detalye ng nangyari. Para sa iba, mahalaga ang remorse, pero mas mahalaga pa ang transparency, accountability, at konkretong sagot sa pamilya ng mga namatay. Yun ang nasasabi rin ng mga sana payo na ito hindi maging katapusan na usapan. Hindi simula ang mas malinaw at mas kompletong paglalabas sa katotohanan. No? Yan, ito, itong ko dito, yung opinion. Una, para sa akin, mukhang medyo, konti sa akin, medyo konti. Medyo sincere na si Coach Tapagin. Pero, kung ilalagay natin siguro mga 70% sa akin. Hindi totally 100%. Pero in fairness, hindi ko nakikita yun. Maikailayan mo. Ramdam ko yung tono niya, yung mabigat talaga yung nangyari, hindi ko inamaliit yun. Yung minsan, yung mga linya, I feel I failed. Mabigat yun, okay? Hindi lahat ng tao, lalo na sa mga taong nasa mataas na posisyon, no? Kaya kayang umamin ng ganun na hindi kayang ganyan umamin ng ganun ng publiko. Pero ito yung mahalagang punto dito. Ang sincerity, hindi ka palitang account itong punto kasi dito, ang sincerity, hindi siya kapalitang accountability, no? Oo, mahalaga ng paghingi ng tawad. Oo, mahalaga ang pag-ako ng moral guilty. Pero sa kaso ng dalawang buhay na wala, hindi pwedeng puro emotion lang dito. Hindi pwedeng puro dasal lang. Hindi pwedeng puro sorry lang. Kailangan tatlong bagay dito. Una, buong katotohanan. Dalawa, malinaw na pananagutan. Yung tatlo, konkretong pagbabago. Kasi dito ako medyo bitin yung sa akin, medyo bitin payag ni Coach Tom. I think sa sistema to. Pero medyo bitin siya. Okay? Pero meron kasing may something fishy doon sa mismo sistema ng school na yun. Kaya napapansin mo parang bitin. For me, bitin nga siya . Kasi tingnan ko sa at the length of 8 minutes, hindi nga tinapos yung mga 12 minutes, 14 minutes, 8 minutes lang. 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 8 minutes lang.
medyo bitin. Medyo kulang sa akin. Alam mo yun? Ang sa akin lang, medyo may something fishy talaga sa sistema itong school na to. Hanggang ngayon, wala pang statement pa just sa itong administration ng yung school na yun. Bakit kaya? Medyo tikom sila ng bibig eh. Ewan ko lang. Kasi, dahil bagamat may remorse, kulang pa lang sa detalye. Kaya, for example, ito, yung sinabi niyang routine training run, ilang yun ang inakala nila mababaw tubig. Pero biglang ordinary mamamayan na nakikinig dito. Natural lang nagtatanong tayo. Kung routine training lang ba ito, bakit nauwi sa ganitong kalaking trahedya? Kung ikala na inyong mababaw tubig, ba't napunta sa delikadong bagay? No? Shit. At saka anong eksaktong safety yung eksaktong safety protocols na nakaprepare. Ngayon, ayon sa balita, okay, yung sa balita naman, may nakikita daw na kulang ang safety measures. Wala yung lifeguard na nila doon. Wala silang license. Tapos yung security guard 2-in-1. May lifeguard na may security guard. Ang galing. Tapos wala silang yung parang hotline. Dapat yan binibigay, di ba? Dapat yan na parang nakapaskil yan. This is standard yan, di ba? Nagtataka mo, bakit wala kayo? Di ba? Katulad yan, sino mag-a-address sa signal lugar? Kung may warning signs, sino mag-desisyon itutuloy? Kasi mga stories, sa ganitong usapin, hindi sapat yung we did everything we could. Kung ang tanong ang pamilya, ano ba talaga na nangyari? Para sa akin, ito ang importante, no? Yung hiling ng mga pamilya hindi naman sobran. Hindi sila humihingi ng drama, hindi sila humihingi ng scripted apology. Hindi katulad ng iba dyan, iba dyan influencer ng lecheng aaway scripted din. Nanghihingi nila ng clear explanation. At sa totoo lang, mga stories, itong statement ni Coach Tab, nakuha natin yung emotion. Pero hindi pa natin nakuha yung kompletong paliwanag. Di ko alam kung kinokontrol sila ng yung Ateneo na yan. Di ko alam kung may pumipigil sa kanya na isang personnel. Malaking question mark sa akin dito. Okay? Tsaka, ito, gusto ko sasabihin nyo na maayos ng patas. Medyo yung paglabas yung payag ni John, medyo hindi pa ito closure eh. Di ba? Well, huwag tayo mahulog sa mga mindset na hindi nagsasalita ng coach na nagsura na siya. Hindi pa siya kung nawalan siya ng dalawang anak niya o dalawang lalaki na anak niya ata doon. Diba? Ang susunod na mahalaga ay investigasyon ng full factual accounting. At so, bilang advice ko sa mga sports programs, schools, coaching staff, sa mga tigilan tututusin dapat tigilan ng culture training ng matapang pakinggan pero mahina ang safety. Dito pa lang yung sa mga sa mga safety protocols, kulang kayo. Di porket matindi yung training, effective na agad. Di porket na nalalakasin ng players, okay lang, tulad sila sa sitwasyon delikado. Ang tunay na mahusay na coach, hindi lang marunong magpalakas ng atleta. Marunong din sila mag-ingat sa buhay.
Tsaka sa sa mga publika dyan, maging patas tayo. Hindi porket nag-sorry si coach, automatic wala na tayo. Wala nang pagkukulang. Pero hindi rin ibig sabihin na dahil coach siya na agad ang final na may buong legal na kasalanan. Kaya importante ang due process dito. Okay? Investigasyon at facts. Pero sa akin, ito yung mood ko. Medyo, okay naman, maganda naman magsalita sa coach. However, medyo nakulangan ako kasi I think parang kinokontrol siya ng school. O yung isang tao dyan. O administrasyon doon. Hindi ko alam. Kasi yung nakikita kong pattern eh. Kaya ito, ang ko dito talagang na siya. Sa ating content na to, narinig natin yung panig ng ina, ngayon naman, narinig natin yung panig ng coach. At sa patas na to, mahalaga yung marinig yung magkaibang side. Gusto ko sa malaman, yun yung mismong school na mismo, yung administrasyon. Pero sa puntong to, masasabi ko lang, sorry, simula ka lang yan. Hindi ka tapusan to. Pero sa akin talagang nihintay ko yung side naman sa administrasyon ng Ateneo. Yun yung hindi ko pa nakikita. Yun lang mga stories. So, kaya mga stories, anong masasabi niyo dito sa kanyang statement regarding doon sa trahedya ni Rene at Dilen? O yung si Coach Tom Baldwin niyo. Anong masasabi niyo dito? Comment section sa baba at pag-usapan na natin. Yun lang mga stories don't forget to like, share, subscribe sa ating channel. Click notification bell sa baba. As always, mga stories, thank you and have a great day. Bye.